O alam nyo ba mga kababayan, na nasigawan pala ng pulis sa mukha si VP Inday Sara. Right in the face of VP Inday Sara Duterte mga kababayan. Galit na galit talaga ang lespo ng Hong Kong mga kababayan. Ewan lang natin na mukhang hindi kilala mga kababayan itong pulis Hong Kong. O kung kilala man, baka inutusan ni Bangag. Mga kababayan. Dahil may isang Pilipina na mukhang inutusan ng mga ngagba mga kababayan na sinabihan talaga si Sara harap-harapan mga kababayan na, uy, alam mo, kamukha ka ni Shrek. Oh, sinabihan talaga daw si Sara, yung babaeng Shrek daw mga kababayan na si Fiona. Oh, yan di ba ang kanilang kutya kay Sara? At ngayon mga kababayan, nakuna ng video ang paninigaw ng pulis Hong Kong mga kababayan sa pagmumukha mismo ni VP Inday Sara Duterte. Wala pong nagawa si VP Inday mga kababayan at kwento pa niya. Panoorin niyo po ha. Kanina sa labas, nasisigawan na ako ng pulis. Nasigawan sa mukha mga kababayan as in, oh, ganyan talaga, galit na galit ang ungas. Oh, kawawa si Inday oh. Napagalitan. 12 seconds later. Oh, pakita natin ha. Oh, sa labas ba yan mga kababayan? Kasi excite na excite ang kababayan natin mga Pilipino eh. Nang nakita si Sara, nagalit ang mga pulis. Dahil maingay daw. Oh, tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Oh, ayan oh. Eto mga kababayan oh. Atong ungas na to, si Mr. Pogi. Oh, grabe oh, with facial expression mga kababayan. Eto si Sara, oh, ulo ni Sara ha. Yan si Sara ha. Tingnan niyo kung gaano kalapit mga kababayan, sinigawan siya in the face. Bastos! Pulis mga kababayan, ng Hong Kong. Malamang talsik din ang laway niyan mga kababayan, oh. Oh, ano kayang sabi niya? Bakit mo inaway si Admiral? Kakampi ako ni Bangag! Galit na galit ang animal mga kababayan. Oh, parang umiyak pa oh. Naapakan siguro ni Sara mga kababayan ang paa. Kaya nanigaw. Oh, parang umiyak pa ang ungas. Oh. Aking... Pakinggan niyo ang kwento ni Sara ha kung paano siya sinigawan. Ilang oras yun, ma'am? Tuwang-tuwa siguro ang mga Bangag ganito mga kababayan, kakampi ni Bangag. Oh, ayan, no, buti nga sa'yo, sinigawan ka ng pulis. Oh. Palibasa mga kababayan, si BBM kung pupunta dyan sa Hong Kong, lalangawin. Oh. 1 hour na mensahe sa inyo. Oh, itong kwento ha. Sana ay, alam nyo, gusto ko lumapit sa inyo. Kaso, Na-trauma na siya mga kababayan. Na-trauma dahil sinigawan. kasi gusto ko personal yung pagpapasalamat. Kaso pwede ba na wag tayo magkagulo? Oh. Nagtagulo kasi ang ating mga kababayan. Si Sara ang nalintikan mga kababayan sa Stray Kids. Oh, striktong pulis. Kasi kanina sa labas, nasisigawan na ako ng pulis. Oh, nasigawan. Kawawa si Sara. Mukha ni Sara oh. Oh, sigawan. Ang ungas oh. Ay, sarap matukan ng ungas. I'm so sorry. Pumunta ka ng Pilipinas, dila lang ang walang lakay sa'yo. Oo, right in the face. Oh, tingnan niyo mga kababayan. Oh, ganyan talaga mga kababayan. Ganyan kalapit mga kababayan sa kanya. Ang baho pa siguro ng hininga mga kababayan, ang pulis na yun. Nasisigawan na niya ako kasi medyo nagkakagulo kami. Ano kaya sabi ng pulis? Doon sa picture taking namin sa labas. Kawawa naman si pwede Inday. ba ako mag-hello lang, hello sa inyo. Tapos, wag lang tayo magkagulo kasi Nagtutulak ka na kasi mga kababayan. Natulak siguro yung bansot na pulis mga kababayan. Ang liit pa naman. Punta ka sa Pilipinas, pilipitin ko yung liig mong pulis ka. baka palayasin tayo dito. Akala nila mahina na ang mga Duterte. Oh. Hindi nila alam, si Rodrigo Duterte at si Sara Duterte wala pang talo kahit kailan. 100%. Oo. Anyway, mga kababayan, pakinggan natin din ito mga kababayan. Napaka-interesting nito sinabi ni Cardema. Sa buhay nila, Duterte Youth Party List. naging vice mayor ng Davao.
100% win rate si Digong at si Sara, mga kababayan, sa eleksyon na. Never sila natalo ni isa. Hindi katulad ni Bangag, tinalo ni Lutang. Noong 1987, naging mayor, naging congressman, naging presidente ng Pilipinas. Correct. Kung gusto lamang ni Rodrigo Duterte tumakbong senador, Oo, maski vice president, tapos si Sara ang presidente, panalo sila Duterte. noong 2022, senador ngayon, si Rodrigo Duterte. Sa tingin natin, mga kababayan, kaya hindi tumakbo si Sara dahil parang it's a matter of principle ng mga Duterte iyan, mga kababayan. Dahil sa tingin nila, pangit namang tingnan na, yung ipinalit ko ay ang anak ko. Yan lang siguro ang sa tingin natin na hindi nila sinasabi, kaya ayaw ni Sara maging presidente. Dahil it's a matter of principle na parang pinapalit lang ang anak. Pero hindi rin natin alam. Hula lang yan. Kung gusto lamang ni Sara Duterte tumakbong presidente noong 2022, presidente si Sara Duterte. Correct? Kaya lang nandyan nakaupo si Bongbong Marcos Ang dahil bangag. tinulungan sila natin Ang at ng bangag. pamilya Duterte. Nambudol. Kaya Nambudol. sa 3 taon na ito na pinahirap In fairness, mga kababayan, ito si Cardema, ha? Loyal ito sa Marcos Sr. Loyal na loyal sa Marcos Sr. ito, mga kababayan. At anong ginawa ni BBM? Binalahura, mga kababayan. Ayaw tumanaw ng utang na loob ito si BBM sa kanyang mga supporters. pa nila ang mga Duterte. Wala silang utang na loob sa ating mga Pilipino. Lalong-lalo sa mga Duterte, anong sinukli nila ngayon? Yatakutin pang ikulong si Digong. At sa mga Duterte, ipapakita natin ngayong 2025 kung sino talaga ang pinakamamahal ng mga Pilipino. Rodrigo Duterte at Sara Rodrigo Duterte. See? Grabing tao, no? Hoy! Behave kayo, baka sigawan kayo ng pulis dyan. Maangas na pulis na yun. Sarap batukan ng pulis to. Alam nyo, bilang anak ng isang domestic helper, alam ko ang hirap ng mga OFWs buong mundo. Nagpapadala kayo ng pera sa Pilipinas, umaasa kayo Agree. ng inyong mga anak ay mag-aral lang mabuti. Tapos ang mga anak namin dito mababangag lang. Dahil ang mga leaders natin, mga kababayan, parang sinasabing ang droga ay mayroong value sa economy. Economic value, ano ba? Sino lamang O pataas ng oras pang pagising. ang kaisa-isang leader ng Pilipinas na nagpoprotekta sa ating mga anak, sa mga anak ng OFWs, Si Tatay Digong. para ilayo sila sa mga durugista at kriminal. Isa lamang ang naging presidente ng Pilipinas na pinapangalagaan ang inyong mga anak habang kayo ay nagtatrabaho dito sa Hong Kong at sa buong mundo. Ngayon, mga kababayan, ang daming bangag. Sobrang daming bangag. Naglipanan na. Ang ating Pangulo, Rodrigo Duterte. Palakpakan po natin. Clap, clap, clap. Anong sinasabi nilang fake news ngayon sa Pilipinas? Tumakas ICC. daw ang Pangulong Duterte. Tumakas daw. Mula sa Natakot. ICC, warrant of arrest. Sa tingin nyo, tumakas? Matagal na itong na-schedule, mga kababayan Months before. Nagpa-booking ang mga kababayan na pupunta dyan si Digong. So, nahulaan niya na ngayon ilalabas ang warrant of arrest. Ang masabi ko sa inyo, At uuwi na po si Tatay Digong bukas, mga kababayan. Bukas ba o mamaya? Baka mamaya. panoorin ninyo ang araw na ito. Bluff lang daw ni Bangag, mga kababayan. Yun ang tila post ni Baste Duterte. Nakasama ni Pangulong Duterte ang libo-libong OFWs. Dahil pagbalik ni Pangulong Duterte sa Pilipinas, dala ni Pangulong Duterte ang milyong-milyong boto ng mga OFWs buong mundo. Pati ang pamilya, mga kababayan ng OFW. Di lang yan. Alam nyo yung ginagawa nila kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte Ginagawa ng mga bangag. ay hindi kumakatawan sa kagustuhan ng mga Pilipino. Yung 200 Yung mga buhaya, mga kababayan, grabe. Traitors. So traitors. 40 na kongresista na yan. Tapos ngayon, si Luistro. Diyos mio, mga kababayan. Nakita niyo si Luistro namimigay ng pera. Tapos, pray over pa. Inawa ka ng ulo. Salap. Di ba bawal yan ang Comelec? Namumudbud ng pera, ayuda.
pinadaan sa ayuda mga kababayan. Siya talaga ang hand to hand, pinapila ang mga tao. na bumoto. Ay, Diyos me, Alam niyo yung ginagawa sa Davao del Sur? Sinisira ng mga taga Davao yung tarpaulin ng congressman na bumoto para Sirain i-impeach din si ninyo. Sirain din ninyo yung mga pumirma dyan na kongresista. Sara niyo. Duterte. Mga tagpulin. Kaya ang panawagan ng inyong Duterte Youth Party List sa mga party list sa Pilipinas, Sure na panalo na itong Duterte Youth Party List mga kababayan pero wag din ninyong kalimutan ang Ipanaw Sambayanan. In addition sa Duterte Youth Party List mga kababayan. Pero isa lang ha. Pero panalo na ito mga kababayan Ipanaw na lang. Para dalawa sila mga kababayan makapasok. yung ibang party list, Sina ka Eric Attorney Busantog at si Dr. Lauren Badoy na the fierce lady. Siya talaga ang fierce. Hindi kagaya ng First Lady mga guys. Si Admiral. Tapon yun sa West Philippine Sea dahil Coast Guard na Admiral na siya. dyan kumakatawan daw sa OFW, yung iba daw kumakatawan sa mahihirap, yung iba kumakatawan sa iba't ibang mga kabataan. Pero ang common denominator, mga oligarko din mga kababayan na nasa likod ng mga party list na iyan. Pero lahat sila bumoto para i-impeach si Sara Duterte. Kaya ang panawagan ng inyong Duterte Youth Party List, tulungan ninyo lahat ng kandidatong party list dito at senador ng Pangulong Rodrigo Duterte para sa 2028, maiupo natin bilang bagong Pangulo si Sara Duterte. I love it. Umanda kayo mga bangag sa 2028. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Lalong-lalo na yung una nating topic na sinigawan sa mukha si VP Sara doon sa Hong Kong. Post your comments below.